beloved Boss Mike Cervera. Lapit pa naman ang ikasampung anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling Ayan na. tungkol sa West Philippine Sea. Lumabas ang balitang sinasabi ng Chinese scholars na ang Batanes na lalawigan ng Pilipinas ay bahagi nila ng Taiwan at dapat nasa ilalim ng soberanya ng China. Grabe no mga kababayan, ano? Talagang itong, naku, ewan ko. Oo, subok-subukan nyo. Oo, tingin ko eto na ang umpisa na talaga ng matinding kuluan ng dugo. Di ba no, mga kababayan ko, ha? Gusto nila ng komunista. Sabi, pero galit sila sa komunista, Lisa Yunis. Buboy ang mga yan eh. Sa totoo lang, sasabi ng mga DDS, maka-NPA kayo, maka-komunista kayo. Pero pagdating sa China, ang galing-galing, very good. Dapat ganyan, Sara, maka-China ka. Tanga! Di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko. Benji Bernardo, lalaban tayo hanggang sa kahuli-hulihang, kahuli-hulihang patak ng dugo natin. Kakalabit tayo ng gatilyo. Hanggang sa kahuli-hulihang lakas natin, babagsol tayo, babayonetahin natin ang sinumang mga mananakop na sasakop sa ating mga teritoryo. Di ba? Nako, mga kababayan. Di ba? Yung mga DDS, sabi ko nga sa inyo, hindi kayo ipagtatanggol niyan. Yung mga DDS, mananahimik yan. Yung mga DDS, sabi ko sa inyo, hihimod sa buto ng mga Tsekwa yan. Ganun ang gagawin yan, maghihimod. Hihimod ng hihimod. Diba? Hanggang buto, pababa sa butas ng puwet ng mga Tsekwa, didila yung mga yan. Mangunguna dyan si Sara, mga kababayan ko. Mangunguna si Sara, kahit lawlaw yung suso niya. Di ba na? Ay, naku, mga kababayan ko. Diyos ko. Ewan ko, mga kababayan, itong mga hayop na to. Sige, tuloy. Vuelta ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Kalokohan yan. Nakatutok si JP Soriano. What they say is that the Batanes Islands are a natural extension of Taiwan. Ibinunyag ng Maritime Monitoring Group na SEALAC sa West Philippine Sea Summit na may Chinese experts na nagsabi umano na natural geographical extension ng Taiwan ang Batanes. Ayan, mga kababayan ko, Tignan nyo, mga kababayan ko. Ayan, Tignan nyo yung mapa, Chinese experts na nagsabi umano na natural geographical ayan, mga kababayan, ang layo-layo sa Taiwan ng Batanes. Ang layo-layo, ang lapit-lapit sa atin, mga kababayan, at puro mga Pilipino yung nakatira dyan. At meron tayong munisipyo dyan. geographical extension ng Taiwan ang Batanes. Nako. Sinabi aniya ito ng mga eksperto mula sa Jinan University sa isang symposium sa Guangzhou, China. The people who are indigenous to the Batanes are the same people who are indigenous to Taiwan. And of course, Chinese were there a long time ago, so therefore we must own Batanes. Batay sa article, Yun lang ang babaw ho ng kanilang paliwanag para i-claim na ho yung Batanes, mga kababayan. Kung ganun lang pala ang pag-uusapan, mga gago kayo, mga bobo pala kayo, mga Tsekwa kayo. Di ba, mga kababayan? Kung sino ba yung mga sinauna doon? Kung yun ang basehan ninyo, matagal na doon, may mga Tsekwa daw. Puta ka na, tingnan nyo nga yung mga Pilipino doon, ano salita, Ilocano, Ibatan. Mga native na mga lingwahe ng mga Pilipino ang ginagamit nila. Sino ang mga mayayaman dyan na likhang taga dyan? Yung mga Abad. Kilala nyo ba si Abad?
yung panot na tao ni Pinoy noon na di umano'y nanahimik na kasi napakaraming ninakaw. Si Abad, nagkakaso-kaso yung hayop na yun eh. Oh, yaan sila yung may-ari doon sa mga magagarang hotel doon. Yung mga Abad. Mga kababayan ko? Di ba? Puro mga Pilipino dyan eh. Namulat tayo eh. Kahit siguro wala ni isa sa inyo ang magsasabi na naabutan ninyo na yung teritoryo na yan ay pinag-aagawan. Di ba? Di ba? Ay, naku mga kababayan ko, nakakagigil. Oh. Ng state-run news site na News GD, nagkasundo umano ang mga dumalong eksperto na ang tinatawag nilang Batan Islands ay maituturing na Natural Geographical Extension of Taiwan. Wala rin nilang legal validity ang Japan-Philippines Maritime Delimitation Negotiation sa lugar. Sa naturang summit, bumuo ng mga kasunduan. Kita mo, hindi, ikaw, Al Rojas, hindi porke mataba ka, busog ka. Minsan, yung mga matatabang ganyan, alam mo kung ano, tabang lamig lang. Malaki lang katawan mo, malaki lang mukha mo, malaki lang ulo mo, pero wala kang utak. Bubo, putang ina mo, palibasa. Kampihan mo yung mga yung mga maka-China. Sana kayo yung mga kayo yung mga sumusubo ng mga buto. Sinusubo nyo yung mga buto ng mga Tsekwa. Tatanga-tanga. Hindi kayo, ewan ko sa inyo, mga hayop kayo. Di pa kayo magsitawiran. Doon na lang kayo sa West Philippine Sea. Pilipinas at Japan na protektahan ang boundaries ng dalawang bansa na sumasaklaw din sa Taiwan Strait. I do not expect an invasion of Batanes, right? I don't think that necessarily this is leading to some kind of action for China to then absorb Batanes. I think what it's doing is it's muddying the waters. But for now, it justifies their new desire to have continuous patrols east of Batanes, which is now what they're doing. Inalmahan. Kaya naman pala raw, panay ang patrolya nila dyan sa may gedli-gedli ng Batanes. Siguro mga kababayan, nakakita sila ng mga mapapakinabangan na naman dyan. Baka nakaisip na naman sila na eto talagang mahahawakan natin tong lugar na ito para lumakas lalo yung puwersa natin. Ganon. Parang natatakot din ng China na maaaring soon, maraming magalit sa kanila at digmain sila. Diba, utak lamok. Alam mo naman yung mga DDS. Blanco mga ulo niyan Matataba lang. Pag mataba sila, akala nila busog sila. Hindi nila alam, tabang lamig lang. Diba, meron pa nga nagsasabi, patay gutom daw si Mike Cervera. Mga tanga. Namamatay ako sa sobrang kabusugan. Hindi patay gutom. Namamatay ako, sobrang busog ko. Diba Catherine Galpo, no? Baka akala nyo, si Catherine Galpo nga umaayaw sa pagkain yan Tuloy! Ng Pilipinas ang pahayag ng Chinese experts. I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And naandun na yun, oo. Sergebo, yun na yun talaga, nasa plano na nila yan. it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Hininga ng GMA News ng pahayag ang Department of Foreign Affairs pati ang Chinese... Hindi, mga kababayan Meron mga isla dyan, Di ba sa unahan, Batanes, eto matindi mga kababayan ko. Meron tayong tourist spot.
yung 100 Island dyan sa Pangasinan. Eh baka mamaya ariin din. Utangin na mga kababayan, ano? Baka mamaya ariin din nila yung 100 Island. Mga kababayan na tourist spot natin. Oh, tapos ine-negotiate nila. Sasabihin nila mga kababayan sabihin nila, sige, wag na tayong mag-away. 100 Island naman yan. 50-50 na lang tayo. Takina yan. Mga kababayan, wala pa tayo sa mundo. Atin na yung 100 Island. Atin na yung Babuyan Island. Sakop ng Batanes ang Babuyan Island. Atin yung Batanes Island. Atin yan lahat, mga kababayan. Tuloy. Yung mga DDS lang ang pumapayag na kulang na lang, pati mga asawa nila ipamigay nila sa Chekwa. Kaya wag kayong wag kayong magtataka. Kung sakaling magkaroon ng gera, tandaan nyo, lahat ng asawa ng mga DDS na mga babae, ipapakasta sa mga Chekwa yan. Maniwala kayo. Kahit tanungin nyo sila. Totoo mga kababayan, lahat ng mga asawa ng mga ng mga DDS, kapag ka nagkagera, una nilang ipapakasta yung mga asawa nila. Sigurado yan, mga kababayan ko. Mga bobo yan paano hindi mangyayari? Proud na proud pa sila. Mga kababayan. Pag pinakasta nila ang mga asawa nila sa mga DDS, magiging proud na proud pa sila. Ipagmamalaki pa nila, kinasta ng Chekwa yung asawa ko. Ay, nako. Tangilang yan. Di ba, no? Ganon, mga kababayan ko. Embassy, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero sabi ng isang maritime and defense security analyst, dapat seryosohin ang mga ganitong uri ng pahayag. Ayan mga kababayan, ang ganda-ganda talaga dyan, promise. Sige na. Ganon sila kasamba sa China, syempre. Unang-una, yung mga academics na yan, tsaka yung institution na yan, hindi nila makukonduct yung symposium na yan at yung tema na yan kung layang, of course, approval mula sa Communist Party of China. Yan. So lahat yan, tandaan natin walang academic freedom sa China. Walang academic freedom sa China kasi nga komunista sila. Lahat yan dikta, mga kababayan. Lahat yan dikta, gagawin nyo. Tumalong kayo, ganon. Di ba? Hindi ba kayo nakakapansin? Parang mga DDS, yung style, di ba pag sinabi ni Sarah, tumalong kayo, tatalon sila. Ganito gawin nyo, ganun ang gagawin nila. Ganito ang sasabihin nyo, ganun ang sasabihin nila. Lahat ng sasabihin ng mga Duterte, yun ang ginagawa nila. Example na lang si Robin Padilla. Kung ano daw ang sabihin ni Duterte, yun din ang gagawin niya Di ba? Mga kababayan ko. Kaya alam nyo, kailangan mano talaga tayo Matalas tayo dito sa mga nangyayari ngayon Kawawa ho yung mga susunod na henerasyon Kung tayo mga kababayan ay magiging katulad ng mga DDS. Kung lahat na lang ng mga Pilipino magiging ugaling DDS, kawawa ang bansang ito. Kawawa. Mga kababayan. Di ba? Kayo mga kababayan, anong gagawin ninyo? Di ba, no? Mga kababayan. Di ba? Tignan nyo naman to si Alexander Calamba. Tignan mo, apelyido mo ba yung Calamba? Taga dyan si Jose Rizal, di ba? Putang ina, bobo mo rin Ano ba dinedi mo nung bata ka? Tubig kanal? Sumasalok kayo sa tubig kanal at yun ang dinidede mo nung bata ka? Tanginang utak yan. Ano laman yan? Borak o tae? Tatangan nyo talaga. Di ba, mga kababayan? Tatangan ng mga yan. Tapos yung katangahan nila ibabaling sa mga matatalino. Di ba? King Tomador? Reply tayo. Tanga talaga, no? Yung katangahan nila,
alam nyo, walang, walang katumbas. Walang katumbas, mga kababayan, yung mga katangahan ng mga DDS. Kaya alam nyo, sabi ko sa inyo, yung asawa, o kung may asawa man ito, kahit pangit, nasan na yun? Ano pangalan nun? Ito si Alexander Calamba. Malamang, ipapakasta neto yung asawa niya sa Checo pag nagkagera eh. Tapos magiging proud pa siya. Sasabihin niya, mga anak, dalaga na kayo, pakasta na rin kayo sa Checo. Isang karangalan yan, pag kinasta kayo. Ganun. Tanginang yan, ganyan mga kababayan, asawa mo, anak mo, pag nagkagera, papakasta mo yan. At magiging proud na proud ka pang hayop ka. Di ba? Ay nako. Sasabihin niya, ayan na, parating na ang Chekwa. Ibuka ka, ipakita ang Pepe. Taray na yan, Fred Summers. Ganun ang gagawin nila. Parating na ang Chekwa. Inday, asawa, palangga, isang malaking karangalan na yan. Ibuka ka, ipakita ang Pepe. Diba, mga kababayan, pag na-check, mabuhok, ahitin mo muna. Pero wag na. Bibigyan ko kayo ng tip. Ang mga Chekwa, hindi mahilig nag-aahit. Kili-kili. Naku, bibihira lang ho mga kababayan yung mga natututo na nagtatanggal ng buhok sa kilikili. Daig pa mga lalaki ng mga yan, yung mga babae. Yung mga babae, mga kababayan nila. Kaya sanay sila, kahit hindi na kayo mag-ahit. Mas gusto nila yung medyo melon amoy. Grabe. Pahayag ng Chinese scholars tungkol sa Batanes, ginawa nila mahigit 1 linggo bago ang ika-10 taong anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa China sa 2016 Arbitral Tribunal. Ang desisyong ito ang nagdeklara at nagsaad na walang bisa sa batas ang 9-dash line claim ng China. Yes, gawa-gawa lang nila yung 9-dash line na yan, mga kababayan, walang bisa. Nakikita nyo, lakihan natin mga kababayan Nakikita ho nyo ninyo yung kiniklaim ng China. Ayan tignan nyo. Taatamaan talaga sa claim nila, eto hong Batanes. At ngayon mga kababayan, eto nakikita nyo, di ba? Etong dalawa na ito. Eto ho ay sa Palawan. Abay gusto nila, sakupin din yan mga kababayan. Tatanggalan nila ng paa etong mapa ng Pilipinas. Ganon. Grabe mga kababayan, Grabe, Sabi ni Edward, bakit may ganyang mga makapili? Yung mga, wala kasing mambabarang pa nun na dapat, binarang na lahat yung mga makapili. O kaya, isinumpa. Ngayon, isumpa na natin. Gusto nyo? Gusto nyo sabay-sabay tayo, Gusto nyo isumpa natin? Sinusumpa natin ang lahat ng mga makapili na handang ipabetyot ang mga asawa't anak sa mga Chekwa. Sinusumpa namin sila na sana ay hanggang dito na lang ang lahi nila. Sana ay magkaroon ng epidemya sa kanila na mabaog silang lahat na. Pag nabaog sila, mga kababayan, wala nang magiging makapili o limbagala. Ay, nako. Kulto na rin yung mga hayop na yan. Di ba? Mahihinto na ang lahi nila hanggang dito na lang. Kasi, magkakaroon ng epidemya, baog epidemic. At sila lang ang tatamaan, mga kababayan. Sila lang ang tatamaan. Tayong mala Andres Bonifacio,
tayo, mala General Luna, mga kababayan, tayo, ang matitira. Nako! Di ba na, mga kababayan, no? Tuloy. Pero hindi kinikilala ng China ang desisyon. Nako, Batay sa datos patay. na nakalap ng GMA News Research mula noong 2016, halos 30 bansa na ang paulit-ulit na nananawagan na galangin at sundin ang arbitral ruling. Grabe, no? Ang dami na pala, mga kababayan, ano? Ang dami na hong bansa. Oo. 27 na hong mga bansa ang nananawagan sa China na dapat nilang igalang etong arbitral ruling na kung saan, mga kababayan, inaward ng arbitration, yung award, mga kababayan, ay pabor po sa atin. Kaso, matigas talaga ang mga bungo nitong kakampi ng mga DDS. Matigas talaga ang mga bungo. Kita nyo, mga kababayan ko. Kahit may manawagan na ayaw pa rin talaga. Ganun si Sara, mga kababayan, di ba? Kahit anong panawagan kay Sara, wala ka ng silbi, manahimik ka na, isoli mo na yung mga ninakaw mong hayop ka, wala pa rin. Di ba? Wala, mga kababayan. Wala naman silang kakampi, sabing ganun. Sila na lang. 8 bansa, kabilang ang China, ang hindi tumanggap sa desisyon. Sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi bababa sa 4 na bilateral military agreements kaugnay ng visiting forces ang pinirmahan ng Pilipinas. Lumagda rin ng Pilipinas ng iba pang defense agreements kasama ang 17 ibang bansa. Kahit i-deny ng China ang arbitral award, kahit hindi nila i-recognize to 10 years, 20 years, 30 years, even a century, the legal authority of the arbitral award remains to be the same. It will never diminish. Siyempre, hindi madidiminish yung, mga kababayan. Sa madaling salita, atin lahat yung inaagaw na teritoryo ng China. So ngayon, siguro masasabi natin, China can just ignore it. Sabihin nilang wala namang significance. A century after, we are still going to look back. Babalik at babalikan natin to. Continuing struggle ito, 10 years sa victory natin. Meron nilaglag sa atin na dapat nating alagaan, palaguin, at paglabanan. PNP Soriano. Paglaban ang ating soberenya! Ipaglaban ang ating mga teritoryo! Di ba, mga kababayan ko, ganyan yung mga sigawan ng mga bayani nating mga katulad nila Andres Bonifacio, di ba? Nila Emilio Jacinto, di ba? Nila Gorio, di ba? Gregorio del Pilar, mga ganyan, mga kababayan, di ba? At ganun din naman talaga, mga kababayan, kahit pa nung unang panahon, meron pa ring mga ala DDS noon. Di ba, mga kababayan? May mga ala DDS pa rin noon, mga kababayan, na silang mga nagpahamak sa mga bayani natin. Di ba, mga kababayan ko? Kaya pag-ingatan natin. Kaya sana matupad yung ating hiling. Sana mangyari yung sumpa na mabaog na lahat ang mga makapili na grupo ng mga Duterte. Yan, katulad nila Robin Padilla, nila Sara Duterte, nila Marcoleta, di ba si Marcoleta, putang ina, buti nakulong nga eh. Di ba? Si Marcoleta na wala daw West Philippine Sea. Na halos ipamigay niya na yung West Philippine Sea. Ngayon, ano kaya masasabi ng mga putang inang yan? Na pati yung Batanes, inaangkin na nila. Sasabihin nila, wala naman sa mapa natin yung Batanes, ganon. Grabe, no, mga kababayan, no? Matindi. Yan, mga kababayan ko. Iba, Pero alam nyo, ano mang mangyari, kahit man, anong mangyari, meron pa ring mga Pilipino na maninindigan at tatayo at mangangatwiran at ipaglalaban ang ating mga teritoryo, mga kababayan ko. Katulad nito, pasok!
Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang China na dalhin sa International Court of Justice ang tinatangkang pag-angkin ng China sa Batanes. Kung magkaganon, magiging handa naman ani ang Pilipinas na harapin ito. Kita nyo? Dalhin nyo yan doon sa International Court. Doon nyo idulog yung hayop na claim ninyo. Diba no, ha? Marites Musni. Nako, oo, ha? 9 months kaming mag-on neto ngayon. Shout out, happy birthday, Homer Corpus from Tracy, California. Oh, di ba? Homer Corpus from Tracy, California. Happy birthday sa iyo. Galing kay Marites Musni. Yan! Happy birthday, Homer! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Homer! Yan! Nakita ko na naman si Leon Guerrero. Kita nyo naman, no? Buti pa si Leon Guerrero. Konti na lang talaga to. Babaliktad na to eh. O paano yan, Leon Guerrero? Gusto mo bang mabaog? Sige, kampi pamor sa China. Yung Batanes. Oo, inaangkin na nila. Sige, tuloy. Nasaan na yun? Pasok. Dagdag pa ni Carpio, isasama rin sa pagtalakay yung usapin sa Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc. Pinalagan din ni Batanes Lone District Representative Ciriaco Gato Jr. ang pag-aangking ito ng China sa kanilang probinsya. Gate ng kongresista, ang Batanes ay bahagi ng Republika ng Pilipinas. Binigyang din ni Gato na mga Ivatan ay mga Pilipino at anumang pagtatangkang kwestiyonin ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes ay hindi nila kailanman palalagpas. Correct, hindi natin palalagpasin. Mamatay man lahat ang mga DDS. Di ba mga kababayan ko? Kaya si Leon Guerrero, maya-maya yan, hindi na yan DDS. Di ba mga kababayan, mamatay man lahat ang DDS, mga kababayan ko. Hindi talaga natin hahayaan yan. Nako, di ba mga kababayan? Alam nyo na. Eto na. Dito na tayo ha. Tapos ang maliligayang araw ni Marcoleta, iwan na natin, babalikan pa natin yan. Hindi natin hihintuan ito. At alam kong magiging kasama na natin si Leon Guerrero. Sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Sasama ka ba, Leon Guerrero? Sa aming pagtatanggol sa ating mga teritoryo? O sasama ka pa rin kay Sara na hihimod ng buto ng Chekwa? Saan ka? Mabaho, karamihan, hindi tuli. Nako, Diyos ko, maraming kupal-kupal sa... Oy, di ba no? Grabe! Okay na, mga kababayan ha. Leon Guerrero, sumama ka na sa amin o sasama ka kay Sara? Hihimod ng buto ng Chekwa. Hayaan mo yan. Ikaw ang magiging general sa Davao del Sur kapag nagkaroon na ng digmaan. Ipaglaban natin ang sariling atin, Leon. Huwag mong hahayaan na makasama ka sa mga makapili na pangungunahan ni Sara Duterte. Hindi naman po pwede yung baliw na si Pulong dahil maniniyot lang yon. Hindi rin pwede si Baste kasi baka agawan pa si Sara Duterte sa paghimod ng buto. Our beloved Boss Mike Cervera.